Maraming tao sa ibang bansa ang nagtataka. Bakit hinahayaan ng mga magulang sa Japan na maglakad ng mag-isa ang kanilang mga anak papuntang paaralan? Hindi ba sila natatakot sa kidnapping, aksidente sa kalsada o baka maligaw? Ang totoo, maraming patong-patong na proteksyon sa Japan. Una, ayon sa batas, ang child trafficking ay may pinakamabigat na parusa. Parehong ang bumibili at nagbebenta ay maaaring makulong ng habambuhay at tuluyang mawalan ng lahat ng suporta mula sa gobyerno. Ang mga bata ay naglalakad sa nakatakdang ruta na may mga voluntaryo, guro at retirado na nakabantay sa daan. Nagpapatrolya rin ang pulisya na parang mga gumagalaw na tagapagtanggol. Marami ring bata ang may dalang dilaw na bandila na tinatawag na Odanki. Kapag tatawid sila, itinataas nila ito para bumagal ang mga sasakyan. Parang may hawak silang naglalakad na babalang karatula. Ang mga paaralan ay nagpapalitan ng oras ng pasok. Iba-iba ang oras ng bawat baitang para hindi magsabay-sabay ang mga tao at mas matutukan ng mga bantay ang bawat grupo. May mga tindahan at bahay din na may nakapaskil na palatandaan na child safety house. Kung may panganib, pwedeng pumasok doon ang mga bata para humingi ng tulong. Mayroon ding children's bank, mula bata pa lang, tinuturuan na silang magbukas ng account, matutunan ang tamang paggamit ng pera, at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Sa Japan, sabay na gumagana ang batas at kultura para makalakad ng malaya ang mga bata at lumaki ng may kasarinlan. Ikaw, papayagan mo ba ang anak mong maglakad mag-isa papuntang paaralan? Ibahagi ang opinyon mo sa ibaba. Sa China, imbis na maglaro ang mga bata sa labas, tinuturuan na sila sa mga gawaing bahay. Dito, halos wala ng oras ang mga bata para umiyak o magtampo dahil abala sila buong araw sa pagluluto, paglilinis, pananahi at maging sa pagtatanim. Pero hindi ito child labor. Ito ay tinatawag na Labor Education Kindergarten, isang bagong konsepto ng edukasyon. Tuwing umaga, ihahatid ng mga magulang ang kanilang anak at makikita mong masaya ang mga bata habang pumapasok. Dito, sila mismo ang gumagawa ng sariling tanghalian, gumagawa ng masarap na pancake, naghihiwa ng prutas at naghahanda ng iba't ibang pagkain. Pagkatapos kumain, sila rin ang nagliligpit, naghuhugas ng plato, nagpupunas ng mesa at naglilinis ng sahig. Ang mga guro dito ay hindi lamang tagabantay, kundi mga mentor na nagtuturo ng mahahalagang kasanayan sa buhay, mula sa pagluluto, pag-aayos ng buhok, pananahi hanggang sa pagtatanim. Sa hapon naman, pumupunta ang mga bata sa maliit na farm kung saan sila ay nagtatanim, nagdidilig, nag-aalis ng damo at nag-aani. Ngayon, payag ka bang ganito din ang edukasyon ng mga bata dito sa Pilipinas? Sa China, kung gusto mong kumuha ng driver's license, di kailangan mong pumasa sa kakaibang cutting test na ito. May mga makikitid at paikot-ikot na daan na kailangan mong sundan. Pero ang special dito, tumatagal ang test ng halos 25 minuto. Sa buong oras na yon, may isang tao sa unahan na magmamaneho at kailangan mo lang sundan ang bawat galaw niya ng walang pagkakamali. Alam mo ba habang ang Pilipinas ay namomroblema sa baha tuwing may bagyo, may isang bansa naman na kahit bumagyo ay hindi binabaha. Kaya naman welcome to Switzerland, ang isa sa happiest country sa mundo, ang pinakamasayang bansa at may pinakamatibay na mga infrastruktura pagdating sa paggawa, kung saan isa din ito sa pinakamayaman na bansa sa mundo. Ngunit sa kabila ng ganda at yaman ng Switzerland ay tila may nababalot itong takot at pangamba, kung saan karamihan sa Swiss municipalities ay nasa ilalim ng sea level, na gaya dito sa Pilipinas ay matagal na itong problema ng Switzerland. Ayon naman sa Swiss Federal Institute, karamihan umano ng Swiss population ay nasa panganib ito ng pagbaha. Ngunit ang kaibahan naman ng bansang Switzerland, yung solusyon na ginawa nila ay espesyal para sa bansa nila. Ito ang Switzerland Giant Flood Underground Tunnel na isa sa kanilang ginawang depensa kontra sa pagbaha na kayang saluhin at idaan ng sobrang tubig galing sa malalakas na bagyo at upang hindi gaanong mapinsala ang buong syudad nila. Kung saan ang kabuang halaga naman nito
ay umabot lang naman sa $615,000 o 35 million pesos at bukod nga sa kanilang underground defense tunnel ay gumastos din ang kanilang gobyerno ng espesyal na kalsada kung saan ito ang tinatawag na Permeable Concrete Project na kayang humigop ng tubig sa kalsada na isa sa nagkokontrol upang maiwasan ang pagbaha sa mga kalsada ng bansang Swiss. Kaya naman kahit man bumuhos ang napakalakas na ulan sa bansa nila, kaya nitong higupin papunta sa ilalim ng konkreto at dahil dito ay nabawasan ng flood damage ang Switzerland ng hanggang 90% mula noong naging operational ang kanilang flood defense system. Kaya naman ang bansang Switzerland ay isa sa pangarap ng karamihan na mapuntahan. Bukod sa napakagandang tanawin ang Switzerland ay isa sa may pinakamayaman na mga residente doon kung saan ang average na kita ng isang Swiss ay umaabot lang naman ng 8.5 million pesos bawat taon at ang average monthly income nila kung legal resident ka may matatanggap kang over 433,000 pesos kada buwan. Kaya noong nakaraang taon, ginawa ng gobyerno na gawing batas ang pagbibigay ng 148,000 Swiss francs o 10 million pesos para sa mga walang trabaho sa mga residente nila taon-taon. At ito ang naging patunay na hindi mo dapat magmadali o humanap ng trabaho upang mabuhay sa bansang ito. Kaya naman dahil dito ang dating nababalot ng takot dahil sa pagbaha noon, ngayon ay isa na sa pinakamalinis at pinakatahimik na bansa sa buong mundo. Kaya naman ang tanong, dito kaya sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito na kahit may bagyo ay makakatulog ka kasi alam mong may underground guardian angel na pinoprotektahan ang lungsod mo? Sa bansang ito, itinuturing na pinakamayaman ang mga tao sa buong mundo. Kasi dito, hindi binibilang ang pera. Iniintindi nila kung gaano kabigat. Oo, tama ang narinig mo. Kapag namimili ka sa supermarket, hindi presyo ang maririnig mo, kundi kung ilang kilo ang halaga ng pera. At imbes na cash register, puro timbangan ang makikita mo sa mga tindahan. Welcome sa Somaliland, kung saan ang pera ay sobrang hina, lahat ay literal na bilyonaryo. Kaya nga madalas sinasabi na ang pinakamayayamang tao sa mundo ay matatagpuan dito. Pero bakit nga ba hindi na binibilang ang pera at tinitimbang na lang? Sa loob ng 20 taon, sobrang bumagsak ang halaga ng lokal na pera. Ang Somaliland shilling, na umabot sa milyon-milyong porsyento ang pagbagsak. Ngayon, $1 lang katumbas na ng halos 10,000 shillings. Kaya imbes na magbilang ng libo-libong pera araw-araw, tinitimbang na lang ito para mas madali. Imagine mo to, bibili ka lang ng tinapay at gatas, pero kailangan mong magdala ng kariton na puno ng pera. At ang average na kita ng isang tao sa Somaliland kada taon? Nasa 250 milyong shillings, mas mataas pa sa mayayamang tao sa mundo.